Ramdam ko ang galit sa boses niya, ngunit imbis na matakot, mas lalo lang akong ginanahan na inisin siya. Yes! Baliwalang sagot ko. As long as they're single, then we can fuck each other's brain out. Wala akong nakikitang mali roon. Isa pa, hindi naman ako bata. I can taste every delicacy that I want as long as it's not forbidden. Hindi naman ako kagaya ng Maristela na kahit alam naman niyang hindi pwede, tinikman pa rin. Inangkin pa nga eh. Ngayon, hindi na maipinta ang kanyang muka. I smirked. You are not going with him. Bawat bigkas niya ng mga salitang iyon, ramdam ko ang gigil. Maging ang kanyang mga mata, tila kutsilyo habang nakatingin sa akin. You are not my boss to dictate me, Lucas. I am free, so that means I am entitled to enjoy my life. I drink beers until I get wasted. I'll be with anyone I wanted to be with. And I can fuck any man I want. This is my life, not yours. Now give me your phone para matawagan ko na si Jackson. Bullshit! Napaiktad ako sa gulat nang malakas niyang ibinagsak ang kanyang kamao sa lamesa, dahilan para magsipaglaglagan ng mga papeles na dapat ay pipirmahan niya. Pulang-pula ang mukha niya at nagtatagis ang kanyang mga ngipin sa galit. Hindi ko tuloy maiwasang makaramdam ng kaba habang nakatitig ako sa kanya. He was covered with dark aura at sa itsura niya ngayon, mukha siyang makakapanakit. Malakas ang kalabog ng aking dibdib. Napamura ako sa aking isipan at pilit na ikinukubli ang kabang unti-unting umuusbo. I won't let him see na kinakabahan ako. Matapang ko pa rin na sinalubong ang kanyang nagbabagang tingin. Hindi ka sasama kay Jackson. Naiintindihan mo? Kung kailangang itali kita rito, gagawin ko. Pag akong tumawa, nahihibang ka na ba talaga ha? Alam mo, hindi talaga kita maintindihan eh. Ano bang problema mo kung sumama ako kay Jackson ha? Kagabi ka pa ha? Ano ba talagang problema mo ha? Singhal ko sa kanya. Wala na akong pakialam kung may makarinig man sa amin. Inis niyang ginulong kanyang sariling buhok bago tumalikod sa akin. Sinipa ang kanyang swivel chair. Hindi ko alam! Ganti niyang singhal. Saka muling hinarap ako. This time, frustration was all over his face. Hindi ko alam, okay? Hindi ko alam kung bakit ayoko na magkasama kayo ni Jackson. Hindi ko alam kung bakit ayokong tinititigan o hinahawakan kanya. Hindi ko alam kung bakit ayokong may ibang lalaki na umaangkin sa'yo. Hindi ko alam. Tangina, hindi ko alam. And it fucking frustrates me. Hindi ako nakaimik. I wasn't expecting that. Lumapit siya sa akin at hinawakan ako sa magkabilang balikat. Habang habol niya ang kanyang hininga. Mahigpit ang pagkakahawak niya sa balikat ko. I can feel his nails digging on my flesh na ikinangiwi ko. What have you done to me, Selena? What have you done to me to make me want you so bad? What have you done to me that made me so addicted to you? Ramdam ko ang frustration sa kanyang boses. Huminga ako ng malalim at pilit na tinanggal ang kamay niya sa aking mga balikat. Bahagya pa ako napangiwi nang makaramdam ng kirot roon, dulot ng kanyang mga kuko. I stared at him coldly. It's just lust, Lucas. Just lust. You have Maristela, remember? Paalala ko sa kanya. Ilang segundo niya akong tinitigan, matapos ay napahilamos siya sa kanyang muka gamit ang kanyang mga palad. Ilang minuto kaming tahimik, walang nagsasalita. After a few more minutes, bigla na lang niyang kinuhang kamay ko. Hinila ko palabas ng kanyang opisina. Nang makalabas kami ng opisina, agad na tumayo si Lena. Bago pa man ito makapagsalita, naunahan na siya ni Lucas. Cancel all my appointments. Reschedule it for next week. Mabilis na sabi ni Lucas. Bago pa man makasagot si Lena, muli na naman akong hinila nito. We went to the executive's elevator. Mahigpit ang hawak niya sa palapulsuhan ko, na tila ba natatakot siyang tumakas ako. Wala rin siyang imik, kaya ako nagtanong sa kanya. Saan na naman tayo pupunta? Yamot kong tanong sa kanya as I try to free myself from him. Ngunit mas lalo lamang humigpit ang pagkakahawak niya sa pulso ko. Mamamasyal tayo. Bali walang sagot niya sa akin. Siya namang pagbukas ng elevator at muli na naman niya akong hinila palabas. Wait! Did he just said na mamamasyal kami? Oh, that's new. Napangisi ako. Another 2 points for Anna. 1 points for the jealousy a while ago. Kahit naman kasi hindi niya aminin, halata naman nagsiselos siya kay Jackson.
Hindi ko pa man alam kung ano ang eksaktong dahilan. It's either he's starting to like me o dala lang yun ang pagiging possessive niya. And one point, dahil mamamasyal kami ngayon, habang papaalis kami ng building ng MI, ramdam na ramdam ko pa rin ang tumutusok na tingin ng mga empleyadong nakakakilala sa akin. Sigurado akong oras na makaalis kami ni Lucas, pagchichismisan na nila kami. Lalong-lalo na ako at kakalat na sa buong building kung ano ako sa buhay ni Lucas dati. At siguradong maraming masasamang salita ang ibabato nila sa akin. Hindi ba't gano'n naman usually nangyayari? Kahit pa wala silang alam tungkol sa'yo at sa buhay mo, huhusgahan at huhusgahan ka pa rin nila. Tila ba alam nila ang lahat ng tungkol sa buhay mo? That's the reality that we have to face. Kahit ano pang gawin mo, mabuti man o masama, may masasabi pa rin sila tungkol sa'yo. That's the reason why I started not to think about other people. Isa yun sa mga natutunan ko while healing myself. I learned to live my life the way I wanted it to be and not to give a fuck about the society opinion. Kasi kung magpapaapekto ka, ikaw rin na matatalo. So instead of living their expectations, why don't we make our own choices and do whatever makes us happy? Ilang minuto lang ang biniyahe namin ni Lucas. Huminto siya sa tapat ng isang parke kung saan may ilang bata na naglalaro. Nauna siyang bumaba upang pagbuksan ako ng pinto. Saka ako inalalayan. I look at him. Nagtataka ko siyang tinignan. What are we doing here? I asked him. Napakamot naman siya sa kanyang ulo. Di mamamasyal, he said. Natila ba yun ang pinakatamang sagot sa tanong ko sa kanya? Dito? Sa park? Anong gagawin natin dito? Natatawa kong tanong. I don't know if it's just my imagination or talagang namula ang pisngi niya. I grin at pinindot-pindot ang pulang-pula niyang pisngi. Nahihiya ka ba? I asked him. Mas lalo namang namula ang mga pisngi niya. Maging ang mga tenga niya namumula na rin. Hindi ko na napigilan ang aking sarili. Tuluyan ako napahagalpak ng tawa. Who would have thought na ang isang Lucas Marquez ay may kakayahan din palang mahiya? Akala ko kasi kamaldituhan lang at kagaguhan ang alam ng gagong to. Stop laughing! Singhal niya sa akin. Nahalatang nayamot dahil sa pagtawa ko. Ngunit imbes na tumigil ako, mas lalo lamang ako natawa. I know it isn't that funny, but I just find it really amusing. I mean, he blushed sa kahihiyan, and that's a record ha. Tawa pa rin ako ng tawa. Wala na akong pakailam kung pinagtitingan na ako ng mga bata at maging ng mga yaya ng mga ito. Malamang iniisip nilang nababaliw na ako. Natigil lamang ako sa pagtawa nang bigla na lamang akong kinabig ni Lucas and kissed my lips. Hindi niya pinatagal ang halik. It only lasted for a few seconds. Ngunit sapat na yun upang matahimik ako. He smirked. Di tumigil ka rin, saad niya. Saka ako hinila patungo sa isa sa mga benches ng park. Magkatabi kaming nakaupo roon. Hindi mawaglit sa isip ko ang paghalik niya sa akin. Not because I like it, but because I was surprised. Iyon ang unang beses na hinalikan niya ako na hindi siya galit or hindi kami nagtatalik. That kiss he gave me was just a simple kiss and it surprised the hell out of me. I honestly don't know what to feel. Should I count that as a point for me? What's going on between you and Jackson? Biglang tanong ni Lucas. Bumaling ako sa kanya. He wasn't looking at me. He was looking at the little boy na naglalaro kasama ang isang batang babae sa siso. Bumuntong hininga muna ako bago ko siya sinagot. Wala namang namamagitan sa amin ni Jackson. We're just friends. Sagot ko sa kanya. This time, tumingin na siya sa akin. Friends pero nagkahalikan? It's obvious that it was a sarcasm. Tayo nga nagsisex kahit wala naman tayong relasyon eh. Balik kong sagot sa kanya. I grinned na natigilan siya sa sagot ko. Nakatitig lamang siya sa akin. Natila ba inaarok niya kung anong nasa isipan ko? Mula sa kanya, ay naibaling ko ang aking tingin sa isang yaya na nakangiting pinupunasan ng mukha ng alaga niyang bata. But it's okay, I really don't mind. Di pa naman kayo kasal ni Maristela, so doing it with you is okay. Saka na lamang siguro hindi yun magiging okay pag kinasal na kayo ni Maristela, kung matutuloy man ang kasal nyo. Pasimple kong patutsyada, ngunit hindi naman siya umimik. Nang muli ko siyang tignan, nahuli ko siyang nakatitig pa rin sa akin. Hindi ko malaman kung anong tumatakbo sa isipan niya ngayon. What happened to the sweet, timid, conscious
And never so kind si Lina. Biglang tanong ni Lucas. His eyes were fixed on me. I think the right question is, what did you do that led me to be si Lina that I am right now? So, how's your plan? Sarina asked me. Magkausap kami ngayon sa Skype at kakauwi ko lamang mula sa pamamasyal namin ni Lucas. Kung matatawag man ngang pamamasyal yun, since we only stayed at the park hanggang sa magtanghali. Then we went to fine dining restaurant to grab our lunch. At bumalik na ulit kami ng MI. Ngunit bago kami umuwi, bumalik kami doon sa park and stay there for a couple of hours. Bago siya nagdesisyong umuwi na. Hindi ko alam kung anong trip ng lalaking yun. But after what I told him, hindi na siya nagsalita pa. Bakit nga nung kumakain kami ng lunch? Ay hindi na nga niya ako tinanong ng kung ano-ano. Basta kumain lang siya ng kumain. At siya pa mismo ang nag-order sa akin. Kahit nang makarating kami ng MI, hindi niya pa rin ako iniimikan. At nang makarating kami ng bahay, binati niya lang si Mama Olivia na naghihintay sa amin sa sala. Then he went straight to his room. He didn't even bother to eat dinner. So to sum it all, our day didn't go well. Everything goes as planned. Pagbabalita ako sa kanya. Sarina sighed. Kazam is looking for you. Ang tanging naging sagot niya sa akin. Kumunot ang aking noo. Bakit daw? Tanong ko sa kanya. Alam mo naman baliw na baliw sa'yo yung lalaking yun, di ba? Mas lalo pang na-obsess sa'yo nung pagbigyan mo siya ng isang date. Kazam Anad is a half Indian, half Canadian na 2 taon nang nanliligaw sa kanya. Hindi na niya mabilang kung ilang beses na niyang sabihin ito. Natigilan na siya dahil wala naman itong mahihita sa kanya. But he's so persistent. Hanggat wala pa daw akong asawa, hindi daw siya titigil sa panliligaw sa akin. At nang isang beses na paunlakan ko ang pag-anyaya niyang date, I made everything na makakapagpakita sa kanya na hindi ako interesado sa kanya. Ngunit hindi pa rin siya natigil. Instead, mas lalo pa siyang naging porsigido sa panunuyo sa akin. And it annoys me so much. Hindi mo naman siguro sinabi sa kanya kung nasan ako, hindi ba? I actually did. Bali walang sagot niya sa akin na ikinalaki naman ang mata ko. Why did you do that, Sarina? Singhal ko sa kanya. Nabahagya niyang ikinagulat. Mukhang hindi niya inaasahan na magiging reaksyon ko. You don't have to shout. Balik niyang singhal sa akin. Hinulit ko ang aking sentido at pilit na pinakalma ang aking sarili. You shouldn't have told him, I told her. She rolled her eyes and crossed her arms. Nakasimangot na din siya. Ano bang problema kung sinabi ko sa kanya? Hindi naman siguro siya makakasunod dyan. It was my time to roll my eyes. Sana nga. Pero kilala ko ang lalaking yun. Gagawa at gagawa siya ng paraan para masundan ako. Whatever. I just said. Sarina sighed again. 2 months si Lina. Just 2 months at babalik ka na rito sa Canada. Maging successful man ang plano mo o hindi, babalik ka rito. Ramdam ko ang kaseryosohan sa boses niya. Hanggang ngayon, hindi pa rin talaga niya tanggap ang plano ko. I know, she said. This time, kalmado na ang boses niya. Alam naman niyang nag-aalala lang si Sarina. I gotta go. May imimit pa ako eh. Paalam nito. Just be careful, Ana. Baka dahil dyan sa mga ginagawa mo, di mo na nalalaman na ikaw na pala nahuhulog sa sarili mong bitag. Pagpapatuloy ni Sarina. Sakay tutuluyang nawala sa kabilang linya. Niligpit ko ang aking laptop at ibinagsak ang aking sarili sa kama. Hindi mangyayaring sinasabi ni Sarina. Katulad ng sinabi ko, bago ako nakarating dito ng Pilipinas. Kung may masasaktan man, hindi ako yun. I've had enough of making myself a fool. Tama na ang ilang beses na nagpakatanga ko. Ayoko nang dagdagan pa yun. Ipinikit ko ang aking mga mata. Hinayaan ang aking sarili na tangay ng antok dahil sa pagod. Good morning, B! Ang masayang pagbati kaagad na iyon ang bumungad sa akin. Pagkababa ko, kagigising ko lamang and I decided na bumaba ka agad. Mamaya na lamang ako maliligo. Total wala naman akong lakad ngayon at wala din akong inaasahang bisita. Ngunit nagkamali ata ako dahil nang tuluyan akong bumaba, nakita ko kaagad si Jackson na napakalapad ng ngisi. Lumapit siya sa akin at binigyan ng halik ang aking pisngi. Hindi ko tinagong gulat sa aking mukha. Anong ginagawa mo dito? Gulat kong tanong sa kanya. Ginulo niya ang aking buhok, then he pinched my nose. Na ikinisamangot ko naman.
Kaya aga-aga nang bubulabog ka, I said habang nakasimangot ako. Tumawa lamang siya at muling ginulo ang aking buhok. Ambang susuntukin ko na ang abs niya nang biglang may tumikim na nakakuha ng aming atensyon. It was Lucas at masama ang titig niya sa amin, lalo na sa akin. Tinaasan ko lamang siya ng kilay. Katabi niya si Maristela na nakanguwi pa habang tinititigan ako mula ulo hanggang paa. I know the reason why. It's because isang simpleng kulay pink na sando at pajama lamang ang suot ko. Inirapan ko na lamang siya. Halika na kayo. Mag-agahan na tayo. Agaw atensyon ni Mama sa amin. Bigla akong pinamulahan ng mukha nang makita ko ang nanunuksong titig ni Mama Olivia at Papa Roman sa aming dalawa ni Jackson. Nang tignan ko naman si Jackson, nakangisi lamang habang sinasalubong ang matiim na titig ni Lucas. Napailing lamang ako bago ko hinila si Jackson upang maupo kaming dalawa. Magkatabi kaming naupo ni Jackson, kaharap namin si Lucas at Maristela, while Mama and Papa nasa magkabilang dulo ng lamesa. That's it, Papa said. Akmang kukuha na ako ng kanin nang maunahan ako ni Jackson at siya mismo ang naglagay ng kanin sa plato ko. Maging ulam siya rin ang naglagay. When he's done, he smiled at me and said, "Kain ka na." Wala sa sariling napatingin ako kay Lucas. Nahuli ko siyang nakatitig sa akin. He's giving those deadly stares na ipinagsawalang bahala ko na lang. Alam ko namang galit na naman siya dahil nandito si Jackson. Konti na lang talaga. Iisipin ko nang unti-unti na ako nagtatanggumpay sa plano ko. And because the way he is acting right now, mukhang nagsiselos na naman siya. Ni hindi nga niya alintana nakatabi niya si Maristela at kitang-kita ng bulldog ang pagtitig niya sa akin. Mariin niyang tinawag si Lucas. At tila doon lamang napansin ni Lucas, nakatabi niya ang kanyang fiancé na halatang yamot na. I grinned. Siguro kung kami-kami lang, kanina pa ako inaway ni Maristela. But Papa and Mama is with us, kaya't hindi siya makapagmaldita. Alam ko she wanted to be on Mama and Papa's good side. Kaya ginagawa niyang lahat upang matanggap siya nila Mama, kahit halata namang nakikipagplastikan lang siya. Tita, Tito, pwede po ba kaming lumabas ni Ana mamaya? Paalam ni Jackson, na ikinatigil ko sa pagkain. Nagtatakang tumingin ako sa kanya, ngunit ngiti lamang ang sinukli niya sa akin. Saka nagpalipat-lipat ng tingin kina Mama at Papa. Abay, oo naman iho. Yun ay kung papayag si Ana. Agarang sagot ni Papa. Inakbayan naman ako ni Jackson at pinisilang aking balikat. She already said yes, Tito. Actually, kahapon pa po dapat kami mamamasyal, pero nagkaroon po kasi ng emergency sa office, kaya hindi kami natuloy. Pagsisinungaling ni Jackson. Okay then, basta ingatan mo si Ana ha. Kailangan maiuwi mo siya rito ng buo, because I am telling you, young man, kahit kaibigan ko pa ang tatay mo, hindi kita sasantuhin kapag may ginawa kang kalokohan kay Ana. Pagbabanta ni Papa, na ikinailing ko naman. Dito naman, para namang hindi niyo po ako kilala. Alam niyo namang hindi ko kayang saktan ni dulo ng daliri ni Ana. Iniingatan ko po kaya ang babaeng to. At handa po akong gawin ang lahat, wag lang siyang masaktan ulit. Mahina lang ang boses niya sa pagkakasabi ng huling mga katagang yun. Ngunit klarong-klaro yun sa aking pandinig. Sanhi upang lumakas ang tibok ng aking puso. And when I look at him, nahuli ko siyang nakatitig sa akin. Ang malakas at mabilis na tibok ng aking puso, dumoble, nang may mabanag akong kung anong emosyon sa kanyang mga mata. Isang emosyon na unang beses kong nakita sa kanya. I can take the heavy stares he was giving me, kaya ako na mismo ang nag-iwas ng tingin. Nahuli pa nga ng aking sulyap si Lucas, na nakatiim bagang while he was looking at me and Jackson, habang si Maristela naman, nakatingin sa kanya na may bahid ng inis ang muka. Muli na naman ako napailing.